Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po muna ay aawit sa Panginoon. Walang katapatan sa buhay ko'y nakimulaan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking dinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Salamat po Panginoon sa iyong kadakilaan. Wala pong kapantay, aming Diyos, ang kadakilaan mo na patuloy ka namin pupurihin, pasasalamatan at dadakilain sa aming mga buhay. Naririto po kami, aming Diyos, upang patuloy na maglingkod sa iyo. Tunay nga po, Ama, na patuloy po kami nagkukulang at nagkakamali sa iyong kabanal-banalang paanan, subalit salamat sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong katapatan, salamat sa iyong kabanalan, na patuloy mo po kami binibigyan ng kalinisan at kapatawaran. Kaya sa umaga pong ito, aking Ama, naway ang handog namin mga papuri at mga awit sa iyo ay naging mabagong samyaw ito sa iyong kabanal-banalang paanan. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy namin ialay ang aming mga buhay sa iyo, O God, at patuloy po namin kayong mapaglingkuran, mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Naririto kami sa umagang ito, patuloy na maglilingkod sa iyo. Nakalaan ang aming mga puso upang patuloy na magbukas, na mapakinggan ang mensahe mo sa amin sa umagang ito. Na matulungan mo po kami, baguhin mo ang dapat na mabago sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Hayaan mo na bigyan mo kami ng ibayong lakas at tatag, na habang kami ay nag-aantay sa muli mong pagbabalik, matutunan po namin, O Diyos, ang mamuhay ng may kabanalan sa iyong harapan.
patuloy kami sa paglilingkod sa iyo, O God, at maging kalugod-lugod po ang aming buhay sa iyo. Hayaan mo, O Lord God, na sa umagang ito, marinig namin ang tinig ng iyong Santong Espiritu na siyang mangunguna sa amin at magsasalita sa aming kalagitnaan. Pangunahan mo kami, Banal na Espiritu, sapagkat kung wala ka sa buhay namin ay wala po kami magagawa. Kaya sa umagang ito, hinahabilin po namin sa iyo ang bawat bahagi ng gawain mong ito, O Diyos. Lalo't higit sa iyong mga salita, itimo mo po ito sa puso ng lahat na makakapakinig at magbigay po ito ng isang mensahe sa aming buhay. Ma-realize po namin kung ano ang dapat at nararapat at kalugod-lugod sa iyong harapan. Ama, mamuhay nawa po kami na kasama ka. Mamuhay nawa po kami, O Diyos, na maging kalugod-lugod sa inyo, aking Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, sa pangunguna mo sa amin sa umagang ito. Hanggang sa matapos ang gawain ito, patuloy mo po kami samahan. Salamat sa mga salita mo na aming pag-uusapan sa umagang ito na magbibigay na kalakasan sa aming spiritual na buhay. Salamat, Banal na Espiritu, sa patuloy na gabayan at patnubay. Salamat sa iyong kapangyarihan na idinadalo mo sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa umaga po ito ay magpapatuloy po tayo sa salita ng Diyos. Subalit, bago po tayo lumako sa mensahe, ay nais ko po munang magpasalamat sa Panginoon sa isang mapaghimalang bagay na ginawa niya sa aming buhay noong Sabado po yan. So nakita ko talaga kung gaano ka protection ng Diyos panatalagan. Kaya napakahalaga talaga na ang mga sanggol ay ihandog sa Diyos dahil yung protection niya ang doon. Dumating man sila sa mga sakit ay talagang normal lang, parang hangin lang yan eh. Pero hindi talaga siya magiging matindi. So, nung Friday ng umaga ay napansin ko na yung ako ko umuubo siya. Sa palibhasa kasi yung anak ko ay may baso. Sabi ko na, painumin mo na ng gamot yung bata. Kasi iba yung ubo niya. Yung ubo niya ay kaya doon po sa mga magulang. Yung ubo niya na walang tunog. Yung dikit na dikit yung ubo niya. Sabi ko, iba ang ubo ng bata ko. Nag-isip na ako ng Biyernes pa lang. Iba ang ubo niya to. Tapos, maghahapon yun. Hindi naman siya panay-panay. Kundi, bihira lang siya umubo, kaya lang yung ubo niya ay talagang walang tunog. Mas maigi pa yung ubo na may tunog kasi alam mo, article yung flema. So sa kanya hindi, talagang wala siyang tunog. Basta yung ubo lang pa rin. So kinagabihan pala, hindi ko alam. Nilagnat yung bata, nilagnat siya. Pero kinabukasan, nung Sabado nga, ay wala naman. Kaya lang, may napansin kami na iba na yung hinga niya. Tapos hinawakan ko sa umaga ng Sabado, meron siyang kakaibang pintig dito. Nung umaga, ganun siya rito na mabilis. Oo, sabi ko, anak, iba ang ni Gianna. Tapos sabi naman niya, mama, napansin ko parang nahihirapan na siyang huminga. Yung naghahabol siya. Sige, sabi niya, madalhin natin sa Westlake, sa ospital, ipapacheck up. So, sige, check up kami. Dapat dalawa kami. Kasi meron din akong check up. So, meron na ako, nauna ako i-check up ng doktor.
Kaya lang ako pinatigil ko yung sa akin. Sabi ko, wag muna ako. Kasi marami akong pagdadaanan. Pap smear, laboratory, ano pa, ECG, meron pang isa. So sabi ko, stop na po na ako. Kasi ako, okay lang ako. Si Gianna muna yung baby muna. So hanggang sa natapos ako ng doktor, ng OB-GYN, doon na sa ako, naresitahan ako, binigyan lahat ng recommendation, ginawa sa akin. So, nung doon na sa anak sa ako ko, yun na, sabi ng doktor, chinik ka pati hangin, yung hangin niya ay hindi na sapat sa katawan. Kaya mababa na yung hangin niya. So, nag-alala na yung doktor. Tapos, meron daw dito, oo, sa likod na parang. Ayun. Ang sabi ng doktor, inano niya kaagad na sa nakikita ko parang may pneumonia siya. So, yung anak ko naman, ako normal lang. Siyempre. Pero, hindi na maganda yung salitang yon. Ako tutusin sa mga nanay. Kasi pag sinabi mong pneumonia, medyo... Yan karamihan ng bata eh. So, ginawa naman talaga, umiiyak. Umiiyak siya. Nung makita ko siya pupuloy yung hiya, sabi ko, na, walang ano yan, gagaling yan. Sabi ko sa kanya. Si Japet nga noon yung bunso ko. Mas malala pa si bunso noon, si Japet. 6 months lang yun. Pero maghapon lang yun inubo. Simula lang ng umaga, pag inuubo siya, tuloy-tuloy yung ubo niya na hindi siya makahinga na nangingitim na siya. So hanggang sa nung hapon na ganun pa rin, dinudurong na yung puso ko na makita ko yung anak ko. So kaya pinala ko na ng hospital. Alam niyo yung naging sakit niya, asthmatic bronchitis. Lahat ng plema na dito na hindi na siya makahinga. Kaya pagka inuubo siya may tendency mamatay or ano. Kasi wala nang hangin eh. Wala na siya totally. So sabi ko, anak, mild lang yan kay Gianna. Mas matindi noon kay Japet. Pero kapag tagumpayan dahil kasama natin ng Diyos. Wala namang imposible sa Panginoon eh. May mas lalala ko pa sa kapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga sakit na yan. So nandun na kami. Sige, proseso lahat. Check up na lahat. So, dinala kami sa emergency. Na emergency ngayon yung bata. Emergency. So, nilagyan na siya ng oxygen. Kasi, yung hininga yan. Habang wala yung nanay, kasi nasa admin, ng card. Ako nandun, tsaka yung pamangkin ko. Meron pang isang nurse na dumating na napakasuplado. Nilagay yung pang-monitor kasi hindi pwedeng magpitaw yun yung monitor sa hangin. Kung nadadagdagan ba yung hangin o hindi. Kasi syempre pag nawalan ka na ng hangin, ano pa hahanapin mo? Diba? Tuloy-tuloy na siya. So kaya nakamonitor, pag natanggal, tinatawag ko, hindi ako pinansin, binaliwala. So, ang ginawa ko doon kasi emergency yung mga habang nakaupo yun, nakapatong ng kamay ko doon sa apo ko. At talagang diniglara ko doon sa loob na yun. I declare healing right now in the name of Jesus. Walang anumang sakit na makakapanag sa iyo sa pangalan ni Jesus. Kaya sa mga oras na ito, dinideklara ko ang kagalingan. Sabi, malakas po ang boses ko, dinig ko lahat. Kaya nagtitingin na sa akin yung mga doktor tsaka mga nurse na nandun. Parang may tumahimik lahat. Kasi talagang pakulit-ulit ako, I declare healing in the name of Jesus. Ikaw na sakit na pneumonia, wala kang karapatan sa apo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, gagaling ka ngayon din. Gagaling ka in the name of Jesus. I declare healing. Paulit-ulit po akong nagsasabi ng ganun.
paulit-ulit. Bago pa po nila malagyan ng dextrose yung apo ko, not normal po yung hangin niya. So, nandun na siya. Wala pang room. Hindi pa siya basta-basta ilalagay sa room kasi kailangan pang mga test para doon sa COVID. Itetest para sa COVID kasi isa yan sa symptoms lagnat, yung lagnat. Negative yan. Sabi ko, hindi, sige, test nyo lang, pero hindi yan magpapositive. Negative sa COVID yan. Walang maaaring makapanaig na sakit at karamdaman. Tapos pray. Then, medyo nakakalma-kalma na ako ng prayer. Nanghingi ako ng prayer sa mga pastors. Sabi ko, bishops and pastors, I need for prayer para sa ako. So, yun. Maya-maya, nung habang ako'y pagkatapos ko mag-declare ng healing, bumalik ulit yung nurse. Biglang bumait sa akin na akala mo maamong tupa. May gulat ako. Bigla siyang bumait. Tapos kinagano na ako. Yes, mother. May mga pakiusap na siya. Sabi ko, medyo, may ano rito ha, something. Pero alam ko na yung kapangyarihan ng Diyos kasi hindi talaga natin kaya kontrolin. So, nung oras na yun, hating gabi na yun, sabi nung mga doktor, hindi siya pwedeng basta ilagay sa room. Actually, wala pa siyang room nung time na yun. Pero ilalagay mo na siya doon sa yung parang i-isolate. Hanggat hindi lumalabas yung resulta. Kung siya ba ay positive or negative. So sabi ko, hindi ko, sa akin hindi ko dinideklara yan. Basta ang dinideklara ko is healing. Kagalingan. So, alam mo po ba, nung habang nandun pa kasi wala daw nag-aantay. So, isa pa yung sa hinihingi ko sa Lord na parang maiayos na sila yung room. Nainis na nga yung anak ko kasi una meron daw yung pala wala. Plano nilang ilipat ng ospital. Sabi ko, hindi kayo lilipat. Nandito yung doktor niya. Dito kayo. Mamaya lang magkakaroon ka na. Ma-open na yan. So, alas 10 ng gabi. Ano na nga, hanggang nandun pa kami. Tumawag na. At ang nakakatuwa, yung CPR test doon ay negative. Yung apo ko. So, pero meron pa isa. Meron pa isang test para doon sa COVID. So, kinabukasan pa yun. Kahapon pa lang yun kinuha ng umaga, alas 10 ng umaga. So, sabi ko sa kanya, pinagaling na siya ng Lord Sabi ko, ano na yan? Alam niyo po ba na nung umakyat sila sa room? Kasi sabi ko, okay na, antayin niyo na lang yung room. Okay na kayo, aalis na ako, uwi na ako. Kasi sabi ko, ay kailangan ko na muna magpahinga. Linggo bukas, anak, sabi ko. Di, sige ma. Uwi kami. Alam niyo po ba, nung dumating na sa room, totally tinanggal na yung oxygen. Kaya kikita mo siya, nakahiga na lang, nakasubsob. Kasi ito, pagtulog niya ito nakasubsob na. O, tinanggal na yung oxygen. Hindi na ho siya nilagyan ng oxygen. Kasi normal na yung hangin. Parang nagdahilan lang siya. Kaya nakita niyo yung picture kahapon, di ba? Na itong batang to, hindi mo malaman kung anong gustong gawin. Kung aakyat ba siya o lalabas na ba siya rito ng hospital. Sabi ko, ganyan nakapangyarihan ng Diyos. Diba? Sa ganong sakit. Diba? So, kaya natutuwa ako sa Panginoon. Sabi ko talagang yung balot ng dugo, ng banal na dugo ni Jesus ay talagang makapangyarihan. Magkakaroon man ng sakit, dadanas man ng sakit, pero hindi mananaig ang sakit na yan. Kaya sabi ko walang problema, sabi ko gano'n. Ang Diyos na ang bahala sa lahat ng bagay. So, kinabukasan, yun nga, yung kahapon.
Sabado, lumabas yung resulta. Negative siya. Kaya nilagay na sila sa baba, sa pinaka-room na talaga. So sabi ko, diba? Sabi ko, hindi yan pwedeng mag-positive sa ganyang sakit. Negative siya. So, ayan, oo, okay na, pwede na kaming maglabas-masok, mag-aakyat, akyat baba, pwede na. Kasi wala na kaming pinangingilagang ano. So, normal na siya. Kaya, bukas, kaya sabi ko ang ano ko sa Lord, pagdating ng 3 days, dapat lumabas siya. Kailangan 3 days, labas na kayo dyan. O kaya pinagaling talaga siya ng Lord. Kaya lang nandoon pa ngayon para sa antibiotic na lang niya. Pero kahapon, malaki na yung kanyang improvement. Yung kanyang lungs, yung kanyang, may nakita sila kunti lang. So, ang sabi nila is mild pneumonia daw. So, diba? Kasi ang Diyos ay tapat yan. Kapag ka nangako ang Diyos sa'yo, tinutupad niya ang kanyang pangako. Kailangan lang talaga ay matuto tayong maglingkod at maging tapat din sa Kanya. Kaya sabi ko sa Lord, maraming salamat Panginoon sapagkat yung kapangyarihan ng panalangin, grabe. Isipin mo sa isang batang 1 taon lang yung apo ko, 1 taon lang mahigit, August September pala, October, November, December. 1 year and 3 months lang siya. So, nakita ko kung gaano kalaki yung himala ng Diyos doon sa batang yun. Kaya nagpasalamat ako sa lahat para doon sa lahat na mga nanalangin, mga pastors, bishop, mga kapatiran, na nanalangin para doon sa ako ko kahapon ay nung Friday, Saturday. Talagang salamat. Salamat sa Diyos. Salamat sa kapangyarihan ng Diyos. Instantly talaga andun yung galaw niya. Hindi na talaga siya pinabayaan. So, yun yung aking patotoo. Pasasalamat sa Panginoon na talaga namang ang Diyos ay Diyos siya. Tandaan natin. Kaya ang sabi niya sa Exodus chapter 15, verse 26, sabi niya roon, kung susundin ninyo ang aking mga utos, mamumuhay kayo ng naayon sa aking kalooban. Lahat ng mga sakit at karamdaman na pinadala ko sa Ehipto, kailanman ay hindi ko ipararanas sa inyo, sapagkat ako ang Diyos na inyong magagamit. See? Yun lang yung dinideklara ko lagi sa birth. Yung pangako. Hindi naman ako namumuhay sa sanlibutan. Kundi namumuhay ako sa iyong ayon sa iyong kalooban. Bagaman ako'y nagkakamali, bagaman ako'y nagkukulang, subalit nananampalataya akong buo. Ang puso ang puso ko buo ang aking pananampalataya. Na sa bawat hakbang ko gagawa ka ng himala. So yun, kaya ayan, nakakatuwa at ang ginawa, sabi nga nung panganay ko, itong batang to, parang nag-staycation lang dito sa ospital na to. sa laki ng babayaran nila, parang puro kain lang siya ng kain, di ba? Pag mayabot ka, kain lang siya ng kain. Tapos pag lumarating na yung nurse at gagalawin yung nakaganyan na siya. Kasi pag ginagalaw yung kanyang dextrose. So dahil nilalagyan ng mga antibiotic. So yun ang kapangyarihan ng Diyos. Magpatuloy lang ho tayo sa pananalig sa kanya. Ngayon ay buwan po ng December. So, ang buwan ng December, alam naman po natin ay ang sabi nga nila is Christmas. Sa totoo lang, wala namang nakalagay sa Bible talaga. Na December 25 ang kapanganakan ng Panginoong Jesus, wala pong nakalagay. Basta't ang nakalagay lang sa Biblia ay ipinanganak.
si Jesus. So, ang naging kaisipan ng karamihan pagdating ng December ay bigayan. Nakukuha natin. Bigayan, regalo, karamihan sa mga inaanak ay nag-expect lagi yon sa mga ninong at ninang. Pero sa ating mga Kristiyano, hindi na tayo naghahangad, kundi ipinananalangin na lamang natin sa Diyos. Ano po? So, ano ang pinakakabuuan ng tema sa buong December? Ay ang pagbibigay. Bigayan po ito na po. So, yun yung pinakatema po ng buwan. Ang sabi yung ganun, scriptural rules for giving. Mga tuntunin ng banal na kasulatan patungkol sa pagbibigay. Tingnan nga po natin sa Proverbs chapter 3 verse 9. Ano ba ang tuntunin ng banal na kasulatan sa pagbibigay? Ang sabi po dito sa Proverbs o Kawikaan chapter 3 verse 9, si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. So, si Yahweh ay handugan mo. Ibig sabihin, tayo ay maghahandog sa Diyos, bahagi ng kayamanan, sabi ganon, o kaya wala man tayong kayamanan, bahagi ng ating hanap buhay o bahagi ng ating pinagkakakitaan, dapat na maibigay po natin sa Diyos o mabigyan natin ng Diyos. So, sa papaanong paraan natin ito mabibigyan? Dito po sa sanlibutan, sa ating iglesia o sa bawat churches, ay dito nilalagay sa kanyang bahay-sambahan ang tinatawag na pagbibigay. So, meron pong 5 bagay kung papaano po dapat ang maging damdamin. 5 bagay na dapat na maging damdamin ang isang Kristiyano sa bahagi ng pagbibigay. Ano po yun? Una, according to income. Pagbigay ka ayon sa iyong kinikita. Kung wala ka naman kinikita, anong ay ibibigay mo? Diba? So, ang gagawin mo na lang, kung wala kang kinikita, wala kang maibigay, ibigay mo naman yung oras mo para sa Diyos. So, yun po, at nakikita ng Diyos yan. Kapag ikaw ay nagsusumikap na magkaloob para sa Diyos, magbigay para sa Diyos, tinitiyak ko pagpapalain ka ng Diyos. Kaya financially, magkakaroon ka ng itutulong mo para sa kanyang gawain. So, number 1, according to income, ayon sa iyong kinikita sa Deuteronomy, chapter 16, verse 17. Ang sabi doon, ayon sa kanilang makakaya, ayon sa biyayang tinanggap ninyo sa Kanya. So, ang pagbibigay ay ayon lang sa inyong kakayanan. Yun ang sabi. Hindi ho yung kahit wala ka, mangungutang ka para may maibigay ka lang. So, karamihan sa ganyan, nababaon sa pagkakautang. Sa halip na pagpalain, lalong sumisikip ang kabuhayan. Bakit? Sabi ng Biblia, ayon sa kanilang kakayanan o makakaya. Ayon sa biyayang tinanggap niya sa Kanya. Sa blessing na ibinigay sa iyo ng Diyos. Doon ang pagbabasihan. At ang sabi sa Mateo chapter 5 verse 42, magbigay ka sa mga nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. So, ayan po, huwag pahindian. Kung meron ka namang ipahihiram, bakit hindi mo naman ipahiram? Diba? Hindi mo naman pahiramin kung talagang meron. So, kaya ang sabi ng Biblia, kung meron kang blessing, meron kang pagpapala, ibigay mo na sa nangangailangan at
magbigay ka sa nangangailangan. At ang sabi ka, no, kung may nangungutang sa'yo dahil yan ay kipit, pahiramin mo, pautangin mo, sabi ng gano'n. So, pangatlo, ang bahagi ng pagbibigay, pangatlo, na dapat na makita sa ating mga puso, ay yung without ostentation, walang pagmamayabang. Ibig sabihin, kung nagbigay ka, hayaan mo na ikaw na lang ang nakakaalam at yung iyong binigyan. Naunawaan natin, hindi yung karamihan kasi sa ay naku, kung hindi dahil sa akin. Mga ganon, di ba? Kung hindi dahil sa akin, yan. Nung mali, wag. Kayabangan yun. So, kapag ka ikaw ay nagbigay, hayaan mo na yung nabigyan mo lang, ikaw at ang Diyos ang siyang nakakaalam. Sabi ganun, huwag mong ipagyayabang na nakatulong ka kahit kanino. O natulungan mo ang isang tao, yun ay huwag mong gagawin. Sapagkat wala nang reward dyan sa langit. So sabi ganun, walang halong pagyayabang dapat kung ikaw ay nagbibigay. Like for example sa church. Kapag meron kang idinonate sa church, ikaw na lang at ang Diyos ang nakakaalam at saka sa church. Alam naman, walang problema yon. Sa church, alam yon talaga, dapat kang malaman sa loob lang ng iglesia. Hindi sa mga tao sa sanlibutan. Nanawaan natin. Kasi dapat ang nag-a-announce noon sa loob ng iglesia, yung pastor, hindi yung ikaw yung nagbigay. Nanawaan natin. Hindi yung ikaw yung nagbigay, tapos ikaw yung magsasalita na ganito. No, hindi. Kundi bilang pagpapasalamat. Kaya sabi ka no, sa Mateo chapter 6 verse 3, ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan. So, ibig sabihin, huwag ipaalam, huwag ipagyabang. Nakuha natin, huwag mong sasabihin kahit kanino. Kasi pag sinabi mo, halimbawa, dumating yung time na yung tinulungan mo, yung nabigyan mo, ay nagkatampuhan kayo, tapos kung kanino mo nasasabihin. Alam mo, kung hindi dahil sa akin, hindi naman na-sense ang buhay yan eh. Kung hindi dahil sa akin, hindi naman makakapagtrabaho yan eh. Diba? So, ibig sabihin, kung ano yung naitulong mo, manatiling ikaw na lang ang siyang nakakaalam at yung iyong natulungan. Kaya sabi gano'n, kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Sabi sa ibang verses, kapag ang kanan mo ay nagbigay, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa. Mabigat na ano yun, panihaga. Ano ibig sabihin nito? So, ibig sabihin nun, huwag mo nang ipaalam sa iba. Hayaan mo ikaw at ang Diyos na lang. So, pangatlo, yung tinatawag na freely. Nagbibigay ka ng malaya ka. Hindi yung kaya ka nagbibigay kasi dinidiktahan ka. Nakuha natin? Alam nyo, naranasan nyo na ba noon pang una? Yung bang may pera ka, tapos sasabihin sa'yo, oh, magbigay ka naman ng tithes mo dyan. Magbigay ka naman ng offering mo dyan. Ikaw ba nagbibigay sa pilitan? Magbibigay sa pilitan. Sabi ng Biblia, freely. Freely you give, freely you receive. Ibig sabihin, malaya kang magpasya. Malaya ka kung ano yung laman ng puso mo. Kung magbigay ka, edi magbigay ka. Nang bukal sa iyong puso, nang merong kakalayaan na walang magdidikta sa iyo. Kasi mas mahirap at walang pagpapala yung kaya ka lang nagbigay ng offering sa church, kaya ka lang nagbigay ng tithes mo sa church dahil may dumidikta sa iyo. Meron pa nga daw, narinig ko, meron pa nga daw kapag kayong isang kapatiran ay wala pang tithes, chinachat daw po yun ng pastor. Oh kapatid, wala pa yung tithes mo. Hanggang ngayon, di mo ba alam na hindi yan sa'yo? Pera na Diyos yan. Nakakatakot yan. Totoo po yun. Meron pong gano'n na
Christian. Sige nga, subukan ninyo ako. Malinaw naman eh. Kung hindi ko bubuksan ang lurong awa ng Bigay mo langit. sa Diyos. Bigay mo Diba? para sa tao. Kaya bakit sinasabing malaya ka? Upang makita ng Diyos na talagang tapat ka sa Kanya. Kaya meron tayong kalayaan. Hindi dapat yung didiktahan ng pastor. Hindi dapat yung didiktahan ng, uy kapatid, katapusan na, sumweldo ka na lahat. Hindi ka nagbibigay ng text mo. Nagulat akong Halos lahat eh. Pero palang gano'n. Ano ba? Abay, naku, nakakatakot. Pagdala ng pastor ko, nila ako nisimba. Ay, naku. Pero tumatagal yung mga miyembro. Matutuwa ka tumatagal yung mga miyembro kasi nakaklose sila sa isang maling paniniwala. Tingnan mo kay Carillo, patay ito eh. Paris, yan. Oo, nakakagulat. So, sa amin gano'n, ang pagbibigay mo dapat ay malaya ka. Sa Mateo chapter 10, verse 8, anong sabi? Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Diba? So, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Malaya ang isang tao kung paano dadalhin yung iyong pagbibigay. Kung paano mo ibibigay sa Diyos yung para sa Diyos. Kaya minsan, nalungkot pa ako doon sa hindi ko na pera yan. Yung tithes mo, pera na ng Diyos yan. Bakit hindi mo ba ibigay? Tapos meron pa daw naniningil talaga ng tithes. Nakakagulat. Sabi ko nakakakilabot siya. Ano, swapa. Ibig sabihin, baka hindi na siya talaga totoong lingkod ng Diyos. Siya ay lingkod na ng demonyo. Kasi yan ay pera-pera na ang usapin. Nakakalungkot. Buti na lang, meron ang nakalaya. At ngayon, marami na ang pinalaya. Marami na po ang pinalaya sa ganong sitwasyon na minamanduhan. So, useless. Kaya, yung mga taong nagbibigay dahil lang sa pilitan, wala siyang kalayaan, ang buhay ay nababaon sa utang. Hindi siya nakakalaya. Kasi wala siyang kalayaan. Eh, paano ka makakalaya? Sunod-sunuran ka sa utos sa iyo. Okay. Bukal sa puso, dapat ang pagbibigay, hindi napipilitan lamang. Ang sabi ng Bible. Kung ikaw ay magbibigay, bukal sa puso at hindi napipilitan lamang. Sa Korinto yata po yun. So, malaya ka. Malaya kang magpasya. Ngayon, kung ibibigay mo na yung tithes mo, base sa tinitibok ng puso mo, ibigay mo. Para naman sa simbahan nyo, dahil yun naman talaga ay para sa Diyos. Pero kung ang isang tao, kaya ka lang nagbibigay dahil inuutusan ka ng isang tao, sinisingil ka ng isang tao, eh mukhang hindi na angkop yun. Hindi na karapat-dapat yun. So kaya tandaan na tayo mga Kristiyano, kung tayo ay nagbibigay, ay dapat na malaya kung ano ang ibibigay mo. Kasi malay ko naman, may udyok ang Espiritu ng Diyos. Like for example, ang tithes mo ay kumita ka ngayon sa loob ng isang buwan na 10,000. Sabihin lang natin, 10,000. So sa 10,000, magkano ang tithes mo doon? Is 1,000. So alay mo, nag-udyok ang Espiritu ng Diyos na bumabigay ka ng 2,000 para sa church, di ba? Tapos di binigay mo, di malaya ka. It means, nasa puso mo. O tapos mag-offering ka ngayon, di ba may mga time na, ito yung kasi yung kalayaan eh. May mga time na, nasubukan nyo na ba yun, na may pera ka sa wallet. Tapos yung pera mo sa wallet, nagugulumihanan ka kasi may maliit ang halaga, may malaki. Like for example, may 100 ka, tapos may 1,000 ka. Ayan. May 100 ka, tapos may 1,000 ka. Ngayon, sa pasya mo, ang ibibigay mo lang is yung
Yung 100. Pero may nag-uudyok sa'yo na bukas sila na ano. yung 1,000 na ang ibigay mo. Yung 1,000 na ang ibigay mo. Sabi di ba may nag-uudyok minsan? Pag ibinigay mo yun, malaya, kakalayaan mo yun. Naalala ko tuloy yung kwento ng aking anak. Church kami, linggo. Ang pera daw niya ay 600. Ay, hindi, oo, 600. Tapos, ang ibibigay niya dapat yung 100 kasi pamasahin nila, tapos pang pagkain. Meron daw umuudyok sa puso niya na huwag yan ang ibigay mo. Ibigay mo yung 500. So, pero hawak niya is yung 100. Nung umiikot na yung, malapit na po siya, malapit na raw siya doon sa offering. Pinalitan niya, parang yung dibdib niya, hindi mapakali. So, pinalitan niya, ibinigay niya yung sinasabi, 500. Nung naibigay daw niya, nailagay daw niya doon sa offering box. Parang may naalis daw sa kanya na napakagaan sa damdamin niya. At parang nagagalak daw siya. Natutuwa siya. Kaya sabi niya, Mama, ganun pala kapag yung udyok ng espiritu ay sinundo. Parang may nararamdaman kang kakaiba. May kagalakan ka. Sabi ko, bakit? Sabi ko kasi, sabi niya, kasi dapat ang ibibigay ko lang ay ganito eh. Pero may nagsasabi sa puso ko na, wag lang. Yun ang ibigay mo, yun na lang yung pera ko, ma. Pero nung hinulog ko, galak na galak daw yung puso niya. Na meron daw siyang kapayapaan. So diba, malaya ka, hindi ka inuutusan. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya naman tingnan mo, pinagpala naman talaga siya ng Diyos. So yun, pang-apat, ang sabi ng ganon, regularly, every week, ang pagbibigay sa church o sa iglesia ay dapat tuloy-tuloy, linggo-linggo. Kaya meron tayong tinatawag na offering pagkatapos ng ating service. Kasi dapat yan ay tuloy-tuloy. Yan ang sabi ni Pablo. Tingnan natin sa sabi ni Pablo. 1 Corinthians chapter 16, verse 2. Tuwing unang araw ng isang linggo, magkukod na ang bawat isa ng halagang makakaya at ipunin iyon upang hindi na kailangan pang manghingi ng abuloy pagparianto. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagbibigay, ay tuloy-tuloy dapat sa loob ng bahay mo. Nakahanda na, bago ka pa dumating, sa pananambahan, nakaprepare na yung ibibigay mo. At ang sabi gano'n, kapag ka nagbigay ka na doon, hindi na kailangan mangulikta pa. Kasi meron na naman akong narinig eh. Nagbigay ng tithes ngayong linggo, may offering na ngayong linggo. Tapos may ipagagawa sa church. Kinakausap ulit yung miyembro para hingian ng pampagawa para sa church. So, matagal na panahon ganun lagi. Pero sabi magbibigay ako, maliwanag. Kaya kailangan ko talaga ito kasi ang daming nalilito. Ang daming napupudol. Ang akala natin na mapupudol ay nasa sanlibutan lang. Mas malala pala rin sa mga Kristyano. Kaya pasalamat tayo at naririto tayo sa isang totoo at tapat sa Diyos na iglesia. Kaya sabing gano'n, no? Ipunin na ninyo yung inyong ibibigay upang hindi na mangolekta. So pagdating dito sa oras ng bigayan doon, ano magbibigay? At yun na yun, tapos na yun. Kung may pagawain mo sa church, may gastusin mo sa loob ng church, ay doon na yun sa tithes and offering ninyo. Kung meron mang isang pinagpala na masigit, nagkaroon ng blessing, o di
uli yun, di ba? Kasi panibagong tithes ka na naman, panibagong offering mo na naman yun eh. Pero sabi ko lang, ang church, hindi na dapat nangongollection pa. Yung plagues pa, Pastora, may plagues na hinihingi sa church, di ba? O, depende rin. Oo, meron din naman yan. Kaya lang, depende nga sa puso. Oo. Iba rin naman yun. Gusto mong mag-pledge ng gamit. Kasi ang alam ko sa pledge na ganyan, yung mga gamit na lang. Para sa akin. Iba-iba ang pananaw nila eh. Halimbawa, next year, kailangan makabili tayo ng electric guitar dito sa church. So, sino ang may kapasidad na magbigay? Go ahead. Basta ipananalangin natin sa Lord na kailangan ang OBCI GMA ay magkaroon ng sariling electric guitar. Ang purpose nito ay para hindi na ako mahirapan. Kasi kung electric guitar natin ay para po talaga yon sa San Pedro. So tuwing Sabado, binibitbit ko pa po yun dito. Kaya hirap po talaga ako. Kung may sasakyan ako ay okay lang. Pero kung nakamotor lang ako, syempre bitbit ko lahat yun. Kaya sabi ko sa Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na ma-provide ang electric guitar dito sa GMA. Para at least may sarili na tayo. At itong ating speaker ay para na lang yan magamit natin sa ating mga outreach ministry. At kung ano yung may nag-sponsor kasi sa amin sa San Pedro na 2 speaker na malalaki. Tama lang naman, pero yung malaki siyang tunog at saka meron siyang amplifier kasama pati mic. So yun din sana. Hinihiling ko sa Lord na kung ano yung meron doon ay meron din dito. Para at least yan, pagkailangan ng church ng San Pedro, kasi removable yan. Para talaga sa mga gawain. Diba, meron tayong okasyon. Kagaya nung ginawa natin noon, yung ating spiritual refreshment, diba, nagamit natin. So, yan yung purpose. So, kailangan may naka-stay na mga ano rito, equipment, kumbaga yung parang tawag dito, sound system na nananatili rito sa GMA. So, yun, ibig sabihin, kusa tayo, yung linggo-linggo, doon natin kukunin yung gastusin sa lahat ng gastusin ng church. Kuryente, tubig, buti nga, pasalamat tayo sa Panginoon kasi merong sumasagot sa pang-upa natin dito sa church monthly. So, yung ating weekly, kaya sinasabi ni Pablo talaga na kailangan ihanda mo na yung iyong ibibigay sa araw ng unang linggo. Tuwing unang linggo tuwing unang araw ng sanlinggo. So, ibig sabihin sa pagtitipon lang natin. Yun nga tama yung ginagawa natin. Na every Sunday, meron tayong offering. So, yun yung inuutos ng Biblia. Pero sabi ganon, bawat isa ng halagang makakaya at ipunin iyon upang hindi na kailangan pang manghingi. Diba nakuha natin? Ipunin iyon upang hindi na kailangan pang manghingi ng abuloy. Abuloy ang tawag nila. Ibig sabihin, hindi na kailangan pang manghingi ng kaloob. Anong offering? Kung may kakayanan, halimbawa, may naipon na tayo, may ipagagawa na tayong church. Diba? Nabigyan na tayo ng Lord ng lute. O di, nasa puso mo na yun. Kung gusto mong magbigay ng 2 sakong simento, magbigay ka. Para sa Diyos naman yun eh. Kung gusto mong magbigay ng 1 kubiko na buhangin, magbigay ka. Para sa Diyos naman yan. Hindi mo naman yan pinibigay sa kung kanino pa man. So, yun yung sinasabi ng Biblia. Yun yung tamang pagbibigay. At panghuli, panglima, at tayo po ay may communion. Cheerfully give. Nagbibigay ka ng masayahin. Masaya, may kagalakan ng puso mo na nagbibigay ka.
Hindi yung manghihinayang. Kasi may narinig po ako dyan. Binigay ko pa naman ng buo yung kinita ko kahapon. Tapos nasira yung aking sasakyan. Ayun tuloy. Wala na ako na ipanggastos. Nagsisi pa. So, kaya ano nangyari? Ayun, baon sa utang. Kapag nagbigay ka sa church, para sa Diyos yung ibinigay mo, huwag mong panghihinayangan. Kung nagbigay ka sa gawain ng Diyos, magkaroon ng kagalakan ng iyong puso nang walang panghihinayang, sapagkat ang Diyos ay tapat na magpapala sa iyo at kailanman hindi kanya hahayaan na magkikahos sa kahirapan. Dahil ang sabi nga, diba, kung ano ang iyong itinanim, ang siya mong aanihin. Kung nanghihinayang ka na nagbigay ka sa gawain ng Diyos, baka manghinayang din ng Diyos na pagpalain ka. Diba? Nanghihinayang ka, saan ba galing yung blessing mo? Diba sa Diyos? O huwag mo panghihinayang. Bagos ipagpasalamat mo sa Diyos kung may panibagong pagsubok. Hingin mo na naman sa Diyos yung kanyang biyaya, yung kanyang pagpapala. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Sin nakuha nyo? Ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Hindi ka napipilitan lang. Hindi yung kaya ka nagbigay kasi meron kang motibo. Ano ang motibo mo? Gusto mo yung 1,000 na binigay mo, bukas gawin agad ng Diyos ng 2,000. Diba? Di totoo yan, nangyayari po talaga yan. Huwag ganun ang maging puso natin. Huwag ganun ang maging isipan natin. So, kung gusto mo magbigay ng 1,000 ngayon or magbigay mo ng 2,000 ngayon, ibigay mo ng may kagalakan. Meron pong isang testimony na naikwento po sa akin. Last na pera niya. Pero alam niyo po ba na baon na baon siya sa utang dahil sa maling paniniwala nila na sa sabag sa pagbibigay. Nabaon po talaga siya sa pagkakautang. Halos sarili nilang bahay ay wala na. Pero yung last na pera niya na nagkakahalaga ng 5,000, nakipagtipan siya sa Diyos. Umiiyak siya. Sabi niya, Lord, wala na akong inaasahan pa financially. Nakita mo kung paano na ako naghihirap. Financial hirap na. Ilan ang anak? Mga pinag-aaral ang mga anak. So, tulungan mo ako. Makikipagtipan ako sa iyo sa araw na ito. Ito ay ibibigay ko sa iyo at ipagkakatiwala ko na sa iyo. Palayain mo ako. Kung saan mo ako nararapat dalhin mo ako. Mabigyan mo lamang ako ng kalayaan. Palayain mo ako sa utang, palayain mo ako sa kahirapan, palayain mo ako sa lahat ng bagay na alam kong umaalipin sa akin. Tulungan mo ako. Umiiyak siya. At binigay po niya yung 5,000 na yun para sa Lord, sa gawain ng Panginoon. Bagaman iba ang nagamit ng pera, pero yung puso at motibo niya, kasi yun yung church niya, yung puso at motibo niya ay tama. So alam niyo ba ang ginawa ng Diyos? Pinalaya siya. Inalis siya doon sa pang-aalipin na yun. Tinanggal siya, inalis siya ng Lord doon. Gumawa lang ng isang dahilan. Tapos unti-unti nang naipinabalik ng Diyos yung nawawala sa kanya. Pinalaya siya kung paano siya nakipagtipan sa Diyos. Ang Diyos ay tapat na makikipagtipan masigit pa kaysa sa atin. Kung tayo ay isang lipa lang ang ating katapatan, ang Diyos ay ilang kilometro ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kinakailangan lamang maging tama ang ating mga motibo. Kailangan lamang kung magbibigay ka ay yung walang panunumbat.
Kasi ang binibigyan mo, hindi kung sino pa man. Kung yung mga tao nga dyan sa labas ay nabibigyan mo na alam mo ay walang mga katutuhan niyang mga yan, how much mo pa ang gawain ng Diyos? Bakit hindi mo i-priority sa pagbibigay? Na alam mo naman na ang Diyos ay siyang nagbigay ng lahat ng ating kabuhayan at hanap buhay. Do it. Gawin natin. Ibigay natin para sa Kanya. Kaya nga, di ba, sabi ng sinisilo ng mga Pariseo at Saduceo si Jesus Christ na bakit hindi nagbibigay ng tax. So, sabi ni Jesus, sino ang merong isang denaryo? Bigyan niyo ako ng isang denaryo. Sabi niya, kung kanino daw dapat ibigay. So, binigay isang denaryo. Tinignan ni Jesus, sino ang pangalan at mukhang nakaukit sa labi nito. Ang sabi ng mga tao, si Caesar po, Panginoon. So, si Caesar, bigay mo kay Caesar ang para kay Caesar. Bigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ang masaklap, binibigay natin yung para sa Diyos. Ano may halong panunumbat pa? Diba? May halong panghihinayang pa. So, ang susi ng pagpapala ng Diyos ay bukal sa ating puso na pagbibigay. Kasi mag-December na ngayon, so, lalo na doon sa mga exchange gift, sinasabi natin. Kaya ayaw ko na dyan, mag-exchange gift na yan eh. Kasi ang usapan namin 200, tapos akalain mo ba naman, ang nakuha ko ay halaga 50 pesos lang. Tapos yung pinili ko ay 200. O diba? So yung pagbibigay mo ay hindi na nakakasiya sa iyo. Galit ka na, nagtambo ka pa, pinilit ka pa. So kaya, kung mag-exchange gift tayo, kung magbibigayan tayo ng regalo, pagbigay ng walang presyo. Lahat alam natin na walang presyo yan. Kung ang gusto mong ibigay sa akin ay isang kotse, salamat sa Diyos, di ba? Kung ang gusto mong ibigay kay Pastor Julio ay isang bahay at lupa, salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. O di ba? Usang loob. Walang presyo. Kasi may kagalakan yan. Sa totoo lang, ang pagbibigayan dapat yung tinatawag na cheerfully. Masayahin ka. Masaya ka. Kaya, nakakalungkot sa mga Christmas party na nag-exchange gift, sa halip na masaya sila, ay nagiging malungkot pag-uwi. Lalo na pag nabuksan na yung exchange gift nila. Dahil hindi na nagkatugma yung presyo na kanilang pinag-usapan. Diba? So, ang pagbibigay, ganun din dapat. Daming odas dun eh. Kaya sa church, lalo pabigyan. Kung ang church ay nagsasalita ang Espiritu ng Diyos sa puso mo, nagawin mo. Sapagkat ang Diyos na bahala sa iyo. Hindi ko kayo didiktahan, hindi ko kayo sisingilin, hindi ko kayo oobligahin. Karapatan ninyo yan, sa inyo yan. Basta sabi ni Jesus, ang para kay Caesar ay ibigay kay Caesar at ang para sa Diyos ay ibigay para sa Diyos. Malaya kang magpasya, bukal sa puso mo na hindi ka napipilitan sapagkat ang bunga nito ay may kaligayahan. Masaya, may kapayapaan, naghagalak ka. Doon yung susi ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. So sige po, tayong lahat ay tumayo at tayo pumuli ay umawit. May kagalakan, nandyan ba? Ayan. Ayan. Natahin natin yan, may kagalakan yan. May kalab, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay nalalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahati
ng puso, pinagpala niyang lubos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos, nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nababagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Yes, Lord. Ang lahat ng bagay ay para lang sa iyo, aming Diyos. Ang aming mga tinatangkilik, ang aming mga hanap buhay, ang lahat ng bagay na meron kami, yun ay nanggaling sa iyo at ihahandog namin ito, Diyos, para sa iyo. Lalo higit ang aming mga buhay. Ang aming buhay, aming Ama, ay nanggaling sa iyo. Kaya ito po ay inihahandog namin para sa iyo. At maglilingkod kami sa iyo, O Diyos, sapagkat wala ho kami pag-aari sa mundo nito. Tanging ikaw lamang ang Diyos na merong pag-aari sa lahat ng bagay sa mundong ibabaw. Kaya naman, aming Ama, maraming salamat. Bigyan mo po kami ng kagalakan sa aming mga puso sa tuwing kami ay nag-aalay sa iyo. Sa tuwing kami ay nagbibigay sa iyo. Magbibigay kami ng papuri, magbibigay kami ng aming buhay, ng oras, ng panahon. Magbibigay kami ng aming mga salapi, ng aming mga kinikita, ng aming mga handog, ng aming mga kaloob, at ng aming mga ikapu. O Diyos, sa iyo ang lahat ng bagay, wala ho kami pag-aari. Kaya nananampalataya kami na kung ang puso ng bawat isa sa amin ay malayang magbibigay, malayang magkakaloob, malayang magpupuri sa iyo, na may kagalakan at katapatan. Nananampalataya kami na ang patuloy na pagpapala na walang sukat paglagyan ay idadaloy mo sa bawat isang mananampalataya. Salamat po. Silbihan mo sa puso ng bawat isa sa amin ang mga salita mo. Pagpalain mo po kami lahat, Ama. At sa aming pagkokommunyon, samahan mo po kami at maging katanggap-tanggap po ang aming mga puso sa iyong harapan upang maging sapat ito sa aming pagbibigay, O Lord God, ng pag-aalala namin ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Diyos, sa iyong himala. Salamat po sa kapangyarihan. Salamat sa pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.